Sa water station, every month, you have to replace your filters, but technically, depending pa rin sa water source. Halimbawa, sir, yung problema ng tubig mo mabaho. Yung tubig naman niya makalawang. Eh, sir, nilagay ko yung pantanggal ng baho sa kanya. Which is, hindi naman yun yung problema. Ang tanong, tatagal ba? Right now, binigyan mo ako ng water sample. Malabo yung tubig, kulay kape. So, dudoblihin ko yung capacity niyan. Hindi ko naman sasabing kami doktor ng tubig, but actually, gano'n na nga yung dating. Makalawang, tanggalin yung kalawang. Sabi nga si Watermax, kaya naman gayahin kasi simple lang naman yung design. Yes. Ang problema, yung science doon sa loob nun. For example, package 1, gusto mo ilagay sa Pampanga. Eh, hindi pwede. Kasi mataas ang cadmium and arsenic contamination ng Pampanga. Yung nga din po naging ganyo sa aming mag-asawa kuya, kaya nandito kami kasi nakikita namin hands-on po kayo. Sa water business po, tipirin mo na yung building. Wag lang yung makina. Nakakita ng installment sa amin. Walang palya sa hulog, ibig sabihin kumikita, nasa bahay lang. Hindi nagpagawa ng building. Ang negosyong tubig, sir, hindi dahil sa maganda yung pwesto, nakatayo ka sa commercial area, hindi po yun ang basehan. So, nag-i-start po ako. Ako mismo yung nag-i-deliver. Mas maganda na ikaw yung dominant, ikaw yung nagko-control, compare sa tauhan mo yung nagko-control. Sa presyo ng tubig, sabi ko nga, sir, depende kuya sa value ng services mo. For example, yung water mo, sir, mataas ang calcium. Diyan sa multimedia mo, eh hindi mo siya binabackwash. Magiging parang semento yan, sir, yung loob niya. Ang dami nating bisita ngayon, ha? Taga saan po kayo, ma'am? Sa Taguig po, sir. Anyway, so don't worry, don't mind the camera. Sa akin lang naman nakatapat. Anyway, kuya ate. Taga saan kayo, Manila? Ano ba, San Mateo Rizal. Actually po, nagkaroon kami ng idea kasi nga, hindi ko pa po kayo nakikita sa vlog. Magpa-plan na po talaga kami magnegosyo ng laundry tsaka water refilling. Ang problema po, wala kasi kami knowledge. Actually, napupuyat siya, sir. Kakapanood. Napuyat kayo. Naku, patay tayo dyan. Tulog mo, sir. Kumukuha kasi ako ng mga... Ako, sir, puyat talaga kasi jet lag eh. Kakauwi ko lang. Meron naman tayong mga video sa YouTube and I hope you get some information doon. Pero syempre, pag personal, iba pa rin yung information na yun. Since parehas naman kayo ng inquiry, laundry and water station. Laundry muna kino. Ay, Water station. So kung water station and laundry, at least yung questions niyo, hindi naman siguro magiging magkaiba. Kung may question kayo, just feel free to ask kayo din po, sir. tanong ko na lang kuya, kung gaano po siya kadalas mini-maintain po yung mga filters niya. Sa water station, every month, you have to replace your filters. But technically, depending pa rin sa water source. Bakit ko sinasabing every month magpalit ng filter? Yung filter kasi natin, 1 micron filter kasi yung maliliit natin na filter. Kumbaga, niredesign ko siya into rapid filtration. Kakaiba yung design ko kasi compare sa ibang manufacturer. So, hindi ko pwedeng sabihin yung mali yung design nila at hindi ko rin pwedeng sabihin tama yung sa akin. Every company has a different design. Rapid filtration yung ginawa ko para mas malakas ang tulak ng tubig, mas malakas ang flow rate, mas efficient yung kuryente. Bukod doon, mas matagal ang lifespan ng mga filters natin at mas quality yung tubig kapag na-reach mo yung pressure requirement na kailangan ng reverse osmosis system mo. Pero tama ba, kuya, kapag hindi mo naman nare-reach yung total maximum ng filter, required mo siyang palitan? Exactly. Kailangan mo pa rin siyang palitan, sir. Package na yun. Kasama na rin po ba doon yung replacement filters o yung basic package lang talaga ng package? Okay, ang kasama po doon is yung basic po. Kumbaga kung ano yung included sa package, of course may mga filters na yun. Pero for the next month, kailangan nyo magpalit. Kapag bumili ka kasi ng bagong water station, what you need to do, kailangan mo siyang palitan ng 5 days or 2 weeks. May break-in period tayong tinatawag. Kasi yung mga multimedia element natin, sir, yan yung mga nakikita nyo, yung carbon dust na yan. Mayroon pang mga dust yan na kailangan ma-flush out pa ng system. So syempre, bago pumunta sa membrane system natin yun, the better na ma-flush out pa muna siya. Mga 2 weeks, sir, magpalit ka agad ng filter. Halimbawa, di ba, magpa-flush tayo. So let's say 2 weeks, nagbabago ba ang lasa nun? O same? Hindi, it won't. Once na set up na natin yun, sir, kasi yung proper amount ng mga media filtration element natin, nasukat na namin dito yun sa manufacturing site. Kumbaga, di ba, binibigyan nyo kami ng figure. Ano yung figure na yun? Water sample. Na-test na namin yung water sample ninyo and then kinostomize na namin yung laman loob niyan. So technically, sir, iba yung laman loob nung sayo, iba rin yung laman loob nung sayo. Kahit pares kayo ng package na binili, magkaiba yun ang laman loob. Kaya pala po nangingi ko kayo ng... Kaya kami nanghingi ng water sample. Kumbaga, customized po yung mga machines namin dito. Kumbaga, sir, ganito yan. Yung binili mo, hindi pwedeng ilagay sa kanila. Or else, ang mangyayari doon, in layman's term, para mas madali natin intindihin. Halimbawa, sir, yung problema ng tubig mo mabaho. Yung tubig naman niya makalawang. Eh, sir, nilagay ko yung pantanggal ng baho sa kanya.
Which is hindi naman yun yung problema. So, aanihin mo yun. Technically, yung machine dinesign ko sa'yo, sir, pwedeng hindi gumana ng maayos. Yes, you could provide good quality drinking water. Pero, ang tanong, tatagal ba? Masarap ba lasa ng tubig after nun? Although niligyan kita ng ganong klase yung mga filters. Basically, magkakaiba po ng laman. Magkakaiba rin ng amount. Nyari, sir, makalawang yung water mo. Niligyan kita pantanggal ng odor. Makalawang nga kailangan ko lagay manganese to remove all the rust, di ba? So, nagbabago-bago tayo ng laman. Kumbaga, sir, ganito yan. Yung machine na binibili mo sa akin, naka-design yon doon sa water sample na binigay mo sa akin. But technically speaking, sir, kung ano yung worst case scenario, for example, sir, right now, binigyan mo ako ng water sample. Malabo yung tubig, kulay kape. So, dodoblihin ko yung capacity niyan. Kumbaga, sir, binigyan mo ako ng 500, pang 1,000 ilalagay ko sa'yo. Para, the end of the day, after 5 years from now, nasa 1,000 ppm ka na, working pa rin ang proper yung machine ko. Ganun yung design namin. Kumbaga, ina-advance ko na agad. Ngayon, kapag ka nag-request po kami sa inyo ng replacement, nakaset na po. Nakaset na rin yun. Parang doktor pala. Diba, ang doktor pag nanggagamot, aalamin ka muna, interviewin ka niyan, ano masakit sa'yo. Before ka niya resetahan ng gamot, aalamin muna niya from your nararamdaman, ano bang masakit. Na-diagnose nila ano yung problema mo sa katawan, bakit sumasakit yung part na yan, bakit ganyan. Sa tubig, ganun din. Hindi ko naman sasabing kami doktor ng tubig, but actually, ganun na nga yung dating. We cure kung ano yung problema sa tubig. Yung water mo, mabaho, tanggalin yung baho. Makalawang, tanggalin yung kalawang. Mapakla, tanggalin yung mapakla. Taas ang chlorine, tanggalin yung chlorine. Most of the time, pag bumili kayo ng water station, ang laman po niyan, sun filtration, activated carbon, and water softener. Yan po ang laman ng tatlong yan, most of the time. Ang tanong ko, anong water source mo? Deep well. Para saan yung carbon? Deep well ka. Ano tiyatanggal ng carbon? Odor. Mabaho ba yung deep well mo? Hindi. Wala namang amoy. Ba't may carbon? So technically, naglagay ka na agad ng isang element na hindi kailangan. So nasayang mo yung space na yon. Nasana, yung space na yon, na-address pa sana yung problema mo sa tubig. Ganun ka-complicated siya. Sabi nga si Watermax, kaya naman gayahin kasi simple lang naman yung design. Yes, kapag binili mo yung isa, kayang-kaya mo nang gayahin yung makina ko, sinimplify ko Ang problema, yung science doon sa loob nun, nung mga filtration na yun. Yun naman ang advantage namin. Siguro, I think, I could say, yun is something na meron kay Watermax na wala sa ibang gumagawa. Maganda yung review All over the years kasi, hindi naman tayo gumawa ng pangit na makina. Kinustomize natin Sa una pa lang, inaayos natin yung problema. So that's why we're getting good reviews sa mga customers natin. Kuya, hindi ka naman magpi-feedback sa akin ng good review kasi hindi kita kayang bayaran na, Kuya, bigyan kita ng 1,000, mag-review ka sa akin. Hindi natin pwedeng gawin yun Kaya dinayo na rin namin kasi kahit malayo kami, alam kong yung ilalaan kong puhunan, mailalagay sa ayos yung resulta. Actually, yun yung something na ina-ID namin, sir. Kasi marami kaming client dito, sir, parang retirement pin na namin yan. Last ticket na namin yan. Tapos sumasablay pa. Alam mo, marami kami nakausap dito na true story. Principal, ganyan, teacher, retired na. Sir Alfred, matanda na kami. Ganyan. Ano bang, ang negosyong tubig. Meron sa kanila mga hindi ko binibentahan talaga. Unang-una yung budget. Pinipilit mo sa akin bilhin. For example, package 1. Gusto mo ilagay sa Pampanga. Hindi pwede. Kasi mataas ang cadmium and arsenic contamination ng Pampanga. Hindi kayang tanggalin ng package 1 ko yung element na yun. So I will deny. Sino ba naman negosyante yung ayaw makabenta? Yes, gusto ko ng benta. Everybody wants that. Ang tanong, kapag nabentahan ba kita, kikita ka ba? That is the next question. Maka-compromise yung budget mo, maka-compromise din yung health ng community, which is ayoko. Pag na-compromise na lahat yon, sir, sira ang pangalan namin. Paano kami tatagal? So magkakaroon kami ng mga bad feedback. Yun ang ayaw namin. Ako, sir, kakita mo naman sa mga makina ko, sir. Lahat ng makina ko, nakalagay yung company name ko Hindi ko pwedeng i-deny na, hindi akin yan. So kapag na-picturean yan or whatsoever, sir, yari ako. Sabi ko nga, ito yung negosyo na hindi kami pwedeng sumablay. Umaga, sir, hindi na baling hindi tayo mag-deal. Basta makita ko lang na kikita ka, masulit yung pera mo. Paano tayo magkakaroon ng long-term partnership kung ako lang yung kumita, ikaw hindi? Alam mo yan, most of the time makita mo na water station for sale sa Facebook market or sa ibang marketplace. Hindi ko naman company, hindi ko naman brand. I-analyze mo yung statistic. Sabihin mo ng 5,000 water station na in-install namin sa buong Pilipinas, sir. Ilan ang binibenta? Isa, dalawa. Ibig Sabihin, lahat sila kumikita. Not unless yung iba nag-upgrade and whatsoever, di ba? Mas maganda, sir, pagka bumili ka dito, gusto ko ma-analyze maigi yung water sample. Medyo, actually, sabi nila, ang hirap naman bumili kay Watermax kasi ang daming proseso. Binabayar na namin. Medyo humihingi pa ng water sample kung ano-ano ng mga staff niya, which is for your own benefit din. Di ba? Hindi kami yung, magbabayad ka na ba? O sige, pera mo. Oo, hindi lang pera talaga. Oo.
Kasi ang hinahanap namin long term eh. Diba? Kapag grab kami ng grab ng down payment, madali eh. Ang totoo niya, napakadali tumanggap ng pera. Maglagay lang ako ng branch sa Maynila. Sir eh, Ang dami. ang dami nang gustong bumili. Tatanong nga sila eh. Kahit sa Cebu, daming katanong eh. Kaya lang hindi ako makapag-branch kasi nga, gusto ko maibigay pa rin yung premium quality eh. So kung if you really like my product, punta ka dito. Usap tayo. Yung nga din po naging ganyo sa aming mag-asawa kuya, kaya nandito kami kasi nakikita namin hands-on po kayo. Oo Ako po. una nga namin akala, water machine. Nakita nga namin may ice machine, may laundry. So talagang walang tapon sa tubig. Lahat, pati industrial, sir, sewage water, meron din tayo, sir. Pati yung mga desalination, pambahay. Anything na related sa tubig is kinikatered natin. Matuloy ko lang. Sa water business po, hindi lang po machine ang puhunan mo. Building, pan-deliver, advertisement mo, permits, which is mas mahal yung mga yun. Tipirin mo na yung building, wag lang yung makina. Yung machine na binili mo sa akin, ayun yung nag-generate ng benta. So wag mo titipirin yung machine. Para tuloy-tuloy naman. Para tuloy-tuloy ang income. Marami po kami naging client, sir. Wala namang building, sir. Nilagay lang sa bahay nila eh. Yung mga natakot na mamuho na ng malaki. Kulang yung budget, ma'am. Wala naman tayong magagawa kung kulang ang budget eh. Gusto lang din makapag-start ng negosyo. Nakakita ng installment sa amin. So binigyan namin ng installment package. So ito, naghuhulog. Walang palya sa hulog. Ibig sabihin, kumikita. Nasa bahay lang. Hindi nagpagawa ng building. Ngayon, nakabuelo, Sir Alfred, kumikita na. Paggawa, nagrenta na. Kaya na magbayad ng rente. So yung ibang mga takot magnegosyo, ganun yung ginawa. Kumbaga, sir, ganito yan. Bakit mo isipin na pagandahin mo yung building, ganito, ganito? Hindi naman required. Kasi unang-una, kayo ba, sir, tanong ko sa inyo, kuya, pumunta ka ba sa water station para bumili ng tubig? Water station. Yes. Kayo, pumunta kayo sa water station para bumili ng tubig? May Usual kasi, Di ba? deliver yun. Hindi nyo nga nakita yung water station nyo kung saan galing eh. Saan nag- Tinawagan nyo lang eh. Basta dinideliver. Kayo, dropping ng dropping. Most of the time, hindi na pumupunta yan. Tatawag na lang. Kaya sir, masipag kayo. Sinisecure nyo kasi yung tubig na iniinom ninyo. Kaya gusto nyo mapuntahan, makita paano ba pinoproseso yung tubig na ipapainom mo sa mga anak mo. So good yon. Pero not all the time. Kasi ako, may water station din ako, sir eh. Sa dami kong customer, sir. Nabibilang sa daliri ko kung ilan lang yung nag-walk-in sa akin eh. Sabihin nyo talagang malapit lang. O yung mamamalengke lang, tapos idadaan dun yung gano'n. Ngayon, sir, ang tanong, yung nasabi ko nabibilang ang daliri ko, sir, hindi kayang bumayad ng renta yun. What I mean, sir, kung nag-renta ako ng pwesto, kunyari, ang water station operator ako, nagabayad ako ng renta. Yung nagwo-walk-in doon, para bumili ng tubig, hindi kaya magbayad ng renta. Kapag kinumpute mo, hindi kaya magbayad ng renta yun. My point, bakit ako mag-renta? Ba't ako magpapaganda ng building na hindi akin? Eh di, lagay ko lang sa bahay to, pagandahin ko yung bahay. At least ito, property ko yung na-develop. Hindi man kumita yan, na-develop yung property ko. Eh, water station nga namin sa Bulacan, sir. Tibagan sa, kung alam niyo yung gitna. 12 kilometro yata bago makakita ng kalsada. Ganun kalayo. Ganun kalayo. Pero sir, nag-survive, nag-thrive, sir. Yung unang-una naming water station. Ang negosyong tubig, sir, hindi dahil sa maganda yung pwesto, nakatayo ka sa commercial area, hindi po yun ang basehan. Nasa marketing pa rin. Water station is a services. Ang binabayaran sa'yo, serbisyo. Tumawag ka, sir, di-deliver po namin dyan after 2 hours o after 1 hour nandyan yung tubig ninyo. Dumating agad, yun ang binabayaran sa inyo. Parang Kailangan mabilis ka. mabilis. So pag mahina ang machine mo, mabagal, pangit ang lasa ng tubig, eh hindi ka makakakuha ng repeat order. So dapat lahat quality. Quality service, quality yung tubig, para lagi kang babalikan. Ang susi din kasi siguro kuya, pati sa nagde-deliver din. Yung Yun yung sinasabi ko, kuya. Kapag ikaw, kabisado mo yung lugar ninyo. Example, ako, ginawa ko kasi, sir, nung nag-i-start po ako, share ko lang sa inyo. Ako mismo yung nag-deliver. Kukunin kitang customer, di gawin kitang dealer. From my water station, oorasan ko yan, papunta sa'yo. At anong oras ako makakabalik? For example, nakuha ko ng 1 oras balikan. Nakapag-deliver na ako and everything, good service pa ginawa ko, nakipagtsikahan pa ako sa'yo ng konti. 1 oras nasa store na ako. So yung tao ko dapat at least ganun din. Mga 1 oras or 1.5 hour, okay yun. Pero pag 2 oras na wala yan, sir, mag-isip ka na, tumambay na yan sa kalye. Okay lang yon, pero wag naman all the time. Kasi may iba pang mga deliveries yan na mako-compromise yung iba pa yung customer kapag ka na-delay na siya sa isa. Kung na-delay ka na sa isa kasi, posibleng sa iba din, delay ka na. O yun pa naman ang ayaw na ayaw namin na nangyayari. Kasi most of the time, sir, pagka pupunta rito, magkatayo ng negosyo, sir. Ito, survey namin to Sir Alfred, magkatayo kami ng water station business. Next question ko, kuya. Ano pong pumasok sa isip nyo bakit magkatayo kayo ng water station? Ang nga sabihin sa akin, mabagal kasi mag-deliver yung water station
station sa amin eh. Yun pala yun. Mabagal. Ibig sabihin, you can do better. Mas kaya mo ibigay yung mas premium service. Kasi ikaw mismo, ayaw mo na mabagal ang delivery. Eh di, hindi ka masaya sa service. Pangalawa, dumi-dumi kasi ng water station mo eh. Gusto namin, hindi ganun. Gusto namin maganda. Kumbaga sir, nakikita mo yung mga flaws doon sa kabilang kalaban mo. Kaya ka nag-iisip ng negosyo ngayon. Kasi kung hindi ka naman nakakita ng ganong puro services, hindi ka magtatayo. Maganda yung water station na ito eh. Ang lakas nito eh, ang ganda ng serbisyo eh. Paano ko tatalunin yan? Ay, baka hindi ka mag-iisip magtayo ng negosyo kasi hindi mo kaya yung serbisyo niyan. Sipag yung may-ari yan, sipag yung mga tao niyan. Ang ginahanting ng iba, papirating ko yung tauhan. Real talk yan ha. Pirating ko yung tauhan nun. Pag nakuha ko yun, lalakas yung tubigan ko. Which is wrong. Maling ideology. Kasi pwede naman actually, ikaw na mismo yung mag-train, ikaw na yung mag-develop. We will help you to do it. At least kahit kayo, pag kinuha nyo kasi yung ibang empleyado ng water station, mas mautak na sa inyo yun, boss. Mas marunong na sa iyo yun. Kasi mas may alam na siya sa pag-ooperate. Alam na rin niya kung paano yung tumatakbo yung sistema. Ikaw na walang kaalam-alam, mas madali ka niyang lokohin. Eh yung boss nga niya, nadadali niya, ikaw pa ba? Who you? Tapos syempre, hindi naman lilipat sa'yo na hindi doble sahod. Magdi-demand yan. Maraming ganyan, sir. Nagkaroon pa ng problema yan ng mga tauhan. Kakatok sa water station mo yan, sir. Kunin mo ako empleyado. Yung customer nito, bibigay ko sa'yo lahat. Uy, ay pangako ba? Yes na, may hidden agenda. Hidden agenda niya. Bakit ka mo? Eh, ako delivery boy eh. Itong mga customer ito, bibigay ko sa'yo lahat. Which is actually, pag tinanggap mo yon sir, kung ginawa sa kanya, palagay mo hindi gagawin sa'yo? Uulitin na yun. Gagawin sa'yo yun, uulitin din sa'yo yun. Tayo, mas maganda, tayo nang humubog, tayo nang humulma, at least ikaw mismo yung nagsimula. Mawala man siya, di umalis ka, eto pa rin yung kumpanya ko. Hindi yung madadala customer namin kasi alaga namin ko eh. Kumbaga, mga suki namin to. May makuha ka man dyan, 5%, 10%, o ilang piraso customer, okay lang, kaya namin paltan yan. Mas maganda na ikaw yung dominant, ikaw yung nagko-control, compare sa tauhan mo yung nagko-control. Kapag kasi gano'n na nangyari, sir, ikaw yung makikisama sa tauhan mo. Lahat ng demand ng delivery boy mo, sige na nga, boss, pabale, sige na nga. Lahat ng demand yan, ibibigay mo kasi hindi mo alam eh. Nangangapa ka, siya, batikan na eh. Maghihingi lang sana kami ng payo kung magkano ang talagang presyuhan. Regarding sa presyuhan ng tubig ba? Tubig. Okay. Sa presyo ng tubig, sabi ko nga sir, depende kuya sa value ng services mo. Yung services mo pang 60 pesos eh. Hindi ko tatawarin ng 30 pesos yan. The value of your service, that is the value of your water. Yung kabila, 30 pesos lang eh. Di 30 pesos lang din ako. Di yun lang din yung value mo. Ikaw ang gumagawa ng sarili mong value. Mahal yung machine ni Watermax. Mahal yung machine ko. Compare sa iba, I think kung nag-inquire kayo sa iba, mahal yung machine ko. Pero yan kasi yung value ko. Ayan yung value ng services namin. Yan yung makukuha yung serbisyo dito. That's why mahal yan. Premium kasi yan. Hindi po yan yung mumurahin. Kung hanap mo mura, wag ka dito. Pero dito, sulit. Medyo pricey siya, pero pang long last. Sample, bumili ka ng water station sa iba. Every year, recharge ka ng recharge ng FRP. Sa akin, 15 years, di ka magpapalit niyan. O, ikaw nagsabi niyan. FRP stands for Fiber Drain Poured Plastic. It's a fiberglass actually, sir. It's bahay po yan. Yan yung pinaka-housing niyan. What we're dealing here, yung nasa loob kasi niyan, iba-iba laman. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Kinostomize natin yan. So, yun yung sinasabi ko na science behind the technology of Watermax. Na 15 years. Most likely, sir. Sir, kasi parang ilaw yan, sir. Pag sinabi ko yung ilaw, 9,000 hours yung buhay ng ilaw ko. Pero ba't ito, 9,000 hours, that should be 3 years. Eh bakit 1 year pa lang, pundido na? Eh sir, depende pa rin sa maintenance. Kung fluctuated yung kuryente mo, sir, di masira agad yan. Eh kung hindi ka naman nagki-cleaning, hindi ka nagme-maintain, kahit sabihin kong 15 years, magpapalit ka pa rin. Ano yung mga maintenance na, sir? Backwash lang, sir, eh. Tubig lang, eh. Kung fully automatic naman yung binili mo, sir, for example, yung mga package 7, package 9, 10, mga fully automatic system kasi yan eh. Hindi mo inintindi yung maintenance. Maglilinis yun on time na kailangan na niya maglinis. Pero pag mga manual, syempre yung mga manual system natin, kailangan mong pihit-pihitin yan. Sila yung kailangan na maintenance. Doon po nagdi-differences yung mga tinatawag natin lifespan yan. Ngayon sir, ganito. For example, yung water mo sir, mataas ang calcium. Mataas yung callus na nakukuha natin doon sa water callus. Mataas masyado yung magnesium sulfate. Ayun, scientific na tayo. Kaya kailangan pa rin natin ng 8 glasses of water, sabi natin. Kasi may calcium na nakukuha sa tubig na kailangan ng buto natin. Sample, nagbi-build up yung calcium, yung magnesium sulfate, yung hardness ng water. Diyan sa multimedia mo, eh hindi mo siya binabackwash. Magiging parang semento yan, sir, yung loob niyan. Matigas yun.
Parang buto yun, sir. Kapag ganun, sir, napabayaan mo siya, ang tawag doon, misuse. Hindi na covered ng warranty kasi hindi mo naman mini-maintain. Anong tingin mo dyan? Paglagay namin, babay na? So, doon namin nadidetect din yun. For example, Sir Alfred, eto, 8 months pa lang, nagkaklag na agad, sira na agad. Ano nangyari? Nung binaklas namin, sir, nakita namin, parang semento yung loob. Fault ba namin yun? Hindi namin fault yun. Fault ng client yun, ng operator yun. Dahil hindi na-maintain. So, yun po yun, sir. Kapag manual ang binili mo dito, syempre, ikaw yung magmamanual nun. Pero pag fully automatic yan, sir, ang papalitan mo lang filter eh. Tsaka ang filter, sir, imagine mo in 1 year operation mo, ang filter mo nasa 12,000 plus lang, right? Magkano yung filter nila, Lovely? Nasa 12 or 15, sir. 12 to 15,000 pesos lang ang buong 1 year maintenance mo. Ganun katipid yung makina ko. Titipirin mo pa ba yun? Sa loob na isang taon, ang laki-laki na ng kinita mo eh. Hindi ko na nga kinumpute, sir, yung gano'ng kadaming container ang nabenta mo. Yung monthly na lang. Gamitin mo hindi, palitan mo filter ko. Ganun siya. Kapag hinigop mo kasi yung nawasa, bawal yun. Tapos lugi ka din. Minsan kasi hangin yung nahihigop mo, umiikot pa rin yung metro mo. Sir, yun nakita mo yung nasa trailer truck ko doon? Pantubig baha yun eh. Nasubukan na namin sa Tugigaraw. Nasubukan na namin sa Samar. Pag pina-franchise ko yan, magabayad ka sa akin ng royalty fee. Magabayad ka sa akin monthly. Hindi yun yung gusto ko eh.